Bubukas ang pinto, at ako'y natigilan. Nakatayo sa pintuan ang aking manugang na si Hayeon, nakatingin sa akin. Ito ang sandali kung kailan nabunyak ang lahat. Naglalaman ang nga mata nga aking manugang eng damdaming hindi ko maintindihan. Hindi lang ito pakagulat. May pagtataka, at isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Isang hakbang pa si Hayeon paluop. Tahimik niyang isinara ang pinto at lumapit sa kama. At sa mahina at nangingining na boses, sinabi niya, "Tatay, siguro makisa kayong nahirapan. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at like para mas mabilis ninyong marinig ang nga bagong totoong kwento ng Twilight Express. Kaya simulan na natin ang kwento ngayon." Musika. Ako si Kang Taisik. 35 taon akong nagtrabaho bilang executive sa isang kumpanya ng konstruksyon, at pagkatapos magretiro, lumipat ako sa isang bahay sa labas ng Gwangju. Nagulat ang mga tao kapag narinig ang edad ko. Sinasabi nilang mukha akong nasa kalagitnaan ng paitulis. Salamat ito sa regular kong pag-ehersisyo noong bata pa ako. 5 taon na ang nakakaraan, nagdiborsyo kami ng aking asawa. 30 taon kaming nagsama, ngunit unti-unting nabawasan ang aming pag-usap at kahit na nasa isang espasyo, nabubuhay kami sa sarili naming mundo. Lalo na nang lumaki ang aming na anak. Sa huli, nagpasya kaming maghiwalay ng mapayapa. Kahit na nalungkot ang aking anak na si Minjun sa paghihiwalay, nakapagdesisyon na kami ngang aking asawa, si Minjun ay 38 anyos ngayong taon. Nagtatrabaho siya sa isang IT startup at sinasabing napakabusi niya ngayon dahil maganda ang takbo ng kumpanya. 3 taon na ang nakakaraan, nagpakasal siya at napakabait ng kanyang napangasawa. Ang pangalan niya ay Yunayeon. 30 siya ngayong taon. Bago ikasal, si Hayeon ay isang Pilates instructor. Kaya siguro, napakaganda ang kanyang katawan. Hindi siya matangkat, ngunit perpekto ang kanyang proporsiyon at mayroon siyang matipuno at nababanat na katawan na hinubok ng ehersisyo. Ang kanyang mukha ay inosente, ngunit kapag ngumiti siya, ang kanyang manggalabi ay bahagyang tumataas, nakakaibang kaakit-akit. Sa totoo lang, inaamin ko na mayroon akong masamang damdamin para sa aking manugang. Tinitingnan ko siya bilang isang babae. Nakakahiya man sabihin ito, ngunit wala akong magawa. Sa tuwing dumadating si Hayeon sa aming bahay, bumibilis ang tibok ng puso ko. Lalo na kapag tag-araw, nakasuot siya ng manipis na dress o komportableng damit tulad ng yoga wear. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking mga mata. Dapat kong isipin ang aking manugang bilang aking anak na babae, ngunit naiinis ako sa aking sarili na patuloy ko siyang tinitingnan bilang isang babae. Ngunit hindi ako nakipagdate sa isang babae sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ang diborsyo, may mga nagpapayo sa akin na magpakasal muli, ngunit mahirap talagang muling makasama ang isang tao sa buhay. Mas gusto ko pang mabuhay ng mag-isa. Ngunit ang pagnanais bilang isang lalaki ay hindi maiwasan. 60 na ako, ngunit ang bahaging iyon ay matibay pa rin. Sa gabi, sinosolo ko lang. Nakakahiya man sabihin, ngunit madalas kong naisip ang aking manugang. Naalala ko ang madamit na isinuot ni Hayeon, ang kanyang ngiti kapag tumatawa, ang bahagyang pagdamping ng kanyang kamay habang inabot ang tasaa, at sa maganoong alaala, nakakahanap ako ang ali. Palihim ko ring tiningnan ang SNS ng aking manugang. Nakakakita ako ng mga larawan niya na nag-ehersisyo, mga selfie sa cafe, mga larawan niya at ni Minjun na nagdedet, at nagpapalipat ako ng imahinasyon. Talagang ako ang pinakamasamang biyenan. Ngunit hindi ko ito mapigilan. Ang kalungkutan at pagnanais na naipon sa loob ng 5 taon ay nakatuon sa aking manugang, isang ipinagbabawal na paksa. Sa gayon, ipinagpatuloy ko ang aking ordinaryong buhay, na tinatago ang aking lihim na damdamin para sa aking manugang. Sa umaga, gumigising ako, naglalakad, nag-alaga ng hardin, nanonood ng TV, at nagbabasa ng libro, ganun ang bawat araw. Paminsan-minsan, kapag tumatawag ang aking anak, gumagaan ang pakiramdam ko. Lalo na kapag sinabi ng aking manugang na sasama siya, kinikilig ako. Siyempre,
Hindi ko ito ipinapakita sa labas. Tuwing weekend, bumibisita ang aking anak at manugang. Sa tuwing bumubukas ang pintuan at pumapasok ang aking manugang, tila bumubuhay ang bahay. Laging maganda ang suot ni Hayeon. Madalas siyang nakadamit o kaya naman ay naka-jeans at sweater. At kahit anong suotin niya ay maganda. Kapag pumupunta ang aking manugang sa kusina para magluto, ako naman ay nasa sala, nakikipag-usap sa aking anak, ngunit ang aking tingin ay laging napupunta sa kusina. Kapag binubuksan ang aking manugang ang refrigerator, yumuko sa ibabaw ang mesa, o sa tuwing gumagalaw siya, naakit ang aking puso sa silweta na nakikita sa pagitan ng kanyang damit. Agad kong iniwas ang aking tingin. Pagdating ng hapunan, nagtitipon ang buong pamilya sa mesa para kumain at magkwentuhan. Habang kumakain, palihim kong tinitingnan ang aking manugang. Maganda rin tingnan si Hayeon habang kumakain. Ang kanyang ngiti at ang kanyang masarap na pagkain ay kaibig-ibig. Paminsan-minsan, nagtatama ang aming nga mata. Sa mga pagkakataong iyon, naguguluhan ako at iniwas ang aking tingin. Si Hayeon ay walang kamalay-malay at ngumiti ng maliwanag. Nang dumating ang gabi at umuwi ang aking anak at manugang, tahimik muli ang bahay pagkatapos umalis ang kotse. Naramdaman kong walang laman ang bahay na naiwan akong mag-isa. Kinagabihan, humiga ako sa kama at sinubukang matulog. Ngunit hindi ako makatulog. Patuloy kong naisip ang aking manugang. Ang kanyang suot na damit, ang ngiti na nakita ko, ang kanyang postura kapag yumuko, lahat ay sumasagi sa aking isipan. Sinakop ko ang aking sarili ngang kumot at nagbuntong hininga. Hindi dapat ganito. Manugang ko siya, asawang anak ko, naisip ko, ngunit hindi ko mapigilan ang aking damdamin. Isa rin akong lalaki. Isang 60 taong gulang na lalaki na hindi nakipag-date sa isang babae sa loob ng 5 taon. Sa huli, bumaba ang aking kamay, sinusolo ko lang. Sa pag-isip sa aking manugang, ini-imaginen ang manakita kong anyo niya ngayon, nakakakuha ako ng alih. Pagkatapos, dumalaw ang pakiramdam ng pagkakasala, naisip ko, ang sama-sama kong tao, nakaramdam ako ng pagsisisi, ngunit wala akong magawa. Ito ang aking realidad. Kaya, nabubuhay ako araw-araw na tinatago ang aking lihim na pagnanais para sa aking manugang. Balang araw, mawawala ang damdaming ito. Ganun ko sinisikap aliwin ang aking sarili. Ngunit ang tadhana ay nagdadala sa akin sa isang ganap na kakaibang direksyon, isang napakadelikado at ipinagbabawal na direksyon. Sa katunayan, isang araw, maganda ang panahon dahil taksibol, at inaayos ko ang hardin ng rosas, inaayos ko ang mga napabayaan noong taglamig at nagtanim din ng ilang bagong rosas. Nakaupo ako ang isang oras, nagtatrabaho, nang subukan kong ilipat ang isang mabigat na paso, nawalan ako ang lakas sa tuhod at natapilok. Agad kong narinig ang tunoong pagkabali sa tuhod at isang matinding sakit, humugos ang malamig na pawis. Sinubukan kong tumayo, ngunit hindi ko kayang ipatong ang bigat ko sa tuhod. Naisip kong malala ito, kaya agad akong pumunta sa ospital. Nagpatawag ako ng taxi at pumunta sa emergency room. Nagpa-x-ray at MRI ako. Sa kabutihang palad, ayos naman ang buto, ngunit sinabi ng doktor na may partial rupture sa ligamen ng tuhod. Sabi ng doktor, hindi ako dapat magpilit sa loob hindi bababa sa 2 linggo at kung maaari ay magpahinga sa kama. Umuwi ako at humiga sa sofa. Masakit at nananakit ang tuhod ko na may brace. Naisip kong hindi ito maganda, kaya tinawagan ko ang aking anak. Nang sabihin ko kay Minjun na nasugatan ako sa tuhod, narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa telepono. Sinabi ni Minjun na abala siya sa huling yuktong isang napakahalagang proyekto sa kumpanya at mahirap siyang maglaan ng oras. Sinabi rin niya na mayroon siyang investment meeting. Sinusubukan kong sabihing ayos lang, nang marinig ko si Minjun na nakikipag-usap sa isang tao, marahil si Hayeon iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, muling sinagot ni Minjun ang tawag at sinabing ipapadala niya si Hayeon. Sinabi ni Hayeon na pupunta siya para alagaan ako. Tinanong niya kung kailangan niya nga 1 linggo. Biglang bumaba ang aking puso. Ang aking manugang, dito, mag-isa sa loob ng 1 linggo.
Mabilis kong sinabing ayos lang ako, ngunit mukhang nakapagdesisyon na si Minjun. Sinabi niya na gusto ni Hayeon na pumunta at natural lang na pumunta siya dahil may sakit ang kanyang biyenan. Putol ang tawag, ibinaba ko ang telepono at tumingin sa kisame. Darating ang aking manugang? Dito, mag-isa sa loob ng isang linggo? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nawalan na ako ng pakiramdam sa sakit. Hindi dapat ganito, naisip ko, ngunit sa kabilang banda, tuturin na inaasahan ko ito. Ang pag-isip na magkakaroon ako ng oras na mag-isa kasama ang aking manugang ay kinilabutan ako. Ayusin mo ang sarili mo, Kang Tae-sik. Manugang mo siya, asawa ang anak mo, pangako ko sa sarili ko at ipinikit ang aking mga mata. Ngunit hindi ako madaling makatulog. Hindi ako masyadong nakatulog kinagabihan. Masakit din ang tuhod ko, ngunit mas komplikado ang isip ko. Ito ay dahil sa pag-isip na darating si Hayeon bukas. Maaga akong gumising kinabukasan at inayos ang bahay. Masakit ang tuhod ko, ngunit tiniis ko at nilinis ang paligid. Nilinis ko rin ang sala at banyo, inayos ko rin ang kwarto na gagamitin ng aking manugang. Naglagay ako ng malinis na kumot sa guest room sa ikalawang palapak at naghanda ng bagong tuwalya. Bandang 10:50, tumunog ang doorbell. Nakita ko si Hayeon sa screen ng interpono. Hinihila niya ang isang malaking maleta. Binuksan ko ang pinto at pumasok ang aking manugang. Ngayon, si Hayeon ay nakasuot ng gray leggings at oversized t-shirt. Komportable ang kanyang suot, ngunit mas kaakit-akit siya dahil dito. Nagtanong ang aking manugang na may pag-alala kung ayos lang ako. Napakaganda ng kanyang ekspresyon. Sumagot ako na medyo bumuti na ako. Inalis ni Hayeon ang kanyang sapatos at pumasok sa sala na hinihila ang kanyang maleta. Sa likod, nakita ko ang kanyang matipuno na likod. Bilang dating Pilates instructor, maganda ang kanyang hugis. Pumunta si Hayeon sa kusina at nagbuhos ng tubig. Umupo ako sa sofa at ipinatong ang aking mga binti. Inabot ng aking manugang ang basong ng tubig at bahagyang dumampi ang kanyang kamay sa aking kamay. Maligamgam at malambot ang kamay niya. Sinabi ng manugang na siya na ang bahala sa lahat sa loob ng isang linggo at huwag daw akong mag-alala. Sa sandaling nakita ko ang ngiti niya, alam ko na, ang isang linggong ito ay magiging lubhang mapanganib na panahon. Ang unang araw ni Hayeon ay lumipas ng mas mapayapa kaysa sa inaasahan. Talagang inalagaan ako ng aking manugang ng maingat. Nagluto siya ng lugaw para sa tanghalian at sinuri din ang oras ng gamot para ibigay sa akin. Nilagyan din niya ng cold compress ang aking tuhod at sinuportahan ang aking binti ng unan. Malumanay na minasahe ang aking manugang ang paligid ng aking tuhod. Sinabi niyang natutunan niya ito nang maging Pilates instructor siya at nakakatulong daw ito para mabawasan ang pamamaga. Sa tuwing dumadampi ang kamay ni Hayeon sa aking binti, pakiramdam ko ay dumadaloy ang kuryente sa buong katawan ko, ngunit hindi ko dapat ipakita. Pinilit kong magpakalma. Ginawa rin ng aking manugang ang mga gawaing bahay ng walang kahirap-hirap. Nahugas siya ng pinggan, naglaba, at naghanda ng hapunan. Napakaganda niyang tingnan habang nagluluto sa kusina. Dahil nakaleging siya, nakikita ang kurba ng niyang katawan sa bawat galaw. Umupo ako sa sofa sa sala, na kunwaring nanonood ng TV, habang palihim na sumusulyap sa kusina. Sa tuwing binubuksan ang aking manugang ang refrigerator, tumitingala upang kunin ang pinggan mula sa estante, o yumuyuko sa harap ng lababo, napupunta ang aking tingin. Paminsan-minsan, tumataas ang t-shirt at bahagyang nakikita ang kanyang bewang. Nilunok ko ang aking lawe. Kailangan kong mag-focus. Nakakahiyaman sa sarili ko na palihim kong sinisilip ang aking manugang, hindi ko maiwasang tumingin. Oras na para maghapunan. Nahanda si Hayeon ng jjigae, Korean stew, na may doenjang, fermented soybean paste, inihaw na makrel, at iba't ibang ulam. Makasama kaming umupo sa mesa at kumain. Nakakakaba ang makaharap kaming dalawa. Natural na nagsimulang magsalita si Hayeon. Sinabi niyang napakaganda ang bahay. Malinis ang hangin at tahimik. Sumagot ako na masarap sa pakiramdam na lumipat ako dito pagkatapos magretiro. Sinabi ko ring napakagulo sa Seoul.
Sumanggayong si Hayaw na sinabing ganakakain ni sa seuling gayon. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ng aking manugang. Tila may pinoproblema siya. Nang tanungin ko kung may problema, sinabi ni Hayon na wala, ngunit medyo naboboret lang siya sa bahay ngayon. Mukhang pilit ang kanyang ngiti. Sa likod ng ngiting iyon, nakita ko ang kalungkutan. Pumasok sa isip ko na baka napapabayaan siya ng asawa niyang si Minjun dahil abala ito sa kanilang unang taon ng kasal. Tinanong ko kung abala ba talaga si Minjun. Sumagot si Hayeon na, napakaraming trabaho sa kumpanya ngayon. Sinabi niya na gabi na siyang umuwi at kahit weekend ay pumapasok pa rin sa trabaho. May kalungkutan sa boses nga aking manugang habang sinasabi niyang naiintindihan niya. Ngunit tinanong ko kung kailangan ba ngang mag-asawang magkasama? At kung gusto niyang kausapin ko si Minjun? Umiling si Hayeon at sinabing ayos lang. Sinabi niya na mahalaga ang panahong ito ngayon, at gaganda ang sitwasyon kapag nakakuha sila ng puhunan. Nawa ko sa kanya. Gaano kaya kalungkot ang isang 32 taong gulang na babae sa kawalan ngang interes ng kanyang asawa. Matapos kumain, nagugas si Hayeon ng pinggan. Muli akong umupo sa sofa. Habang tinitingnan ko ang likod ng aking manugang na nahuhugas ng pinggan, naisip ko, ang anak kong si Minjun, paano niya napapabayaan ang isang napakagandang asawa? Talagang maganda ang napangasawa niya. Mapalat ang anak ko? Ganito ang nasa isip ko? Bandang 8 PM, sinabi ni Hayeon na maliligo muna siya. Sinabi niyang pinagpawisan siya sa layong ng biyahe ngayong araw. Sinabi kong gamitin niya ang banyo sa unang palapag. Sinabi ko ring may tuwalya sa loob. Kinuha ni Hayeon ang kanyang gamit mula sa maleta at pumasok sa banyo sa unang palapag. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng tubig na nagsha-shower. Nasa sofa ako, nanonood ng TV, ngunit hindi ako makapag-focus. Patuloy akong naisip ang banyo. Pakaraan ng 30 minuto, lumabas si Hayeon. Basang-basa pa ang kanyang buhok dahil hindi niya ito pinatuyo, at nakasuot siya ng t-shirt na may maikling manggas at maikling short. Namumula ang kanyang muka pagkatapos maligo. May mga patak ng tubig na nahuhulog mula sa kanyang basang buhok. Lumapit ang manugang sa sala at kinuha ang hairdryer. Umupo siya sa tabi ko sa sofa at sinimulang patuyuin ang kanyang buhok. Kumalat ang amoy ng shampoo kasabay ng tunog ng pag-ingay, amoy matamis at malumanay. Nakunwari akong nanonood ng TV, ngunit sa totoo lang, naisip ko si Hayeon na nakaupo sa tabi ko. Nakita ko siyang pinapatuyo ang kanyang basang buhok, sinuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay. Napakaganda niya. At nakita ko ang kanyang puting hita na nakalantat mula sa maikling short. Makinis ang kanyang ngabinti. Nagtanong ang aking manugang, pwede ko bang lakasan ang volume ng TV? Hindi ninyo naririnig dahil sa ingay ng hairdryer, hindi ba? Sumagot ako na ayos lang. Iyon lang ang nasabi ko. Nauhaw ako. Natapos na si Hayeon magpatuyo ng buhok at inalis ang hairdryer. Sinabi ng aking manugang na aayat na siya at magpapahinga. Sinabi niyang maaga siyang gigising bukas para maghanda ng almusal. Sinabi ko, sige, magpahinga ka ng mabuti. Sinabi ko ring napagod siya. Sumagot si Hayeon na hindi, at sinabi rin niyang magpahinga din ako ng mabuti, at kung may kailangan ako sa gabi, tawagan ko lang siya. Umakyat si Hayeon sa ikalawang palapag. Nang makita ko ang kanyang likod na umaakyat ng hagdan, malinaw na nakita ang kanyang kurba sa loop ng maikling short. Inalis ko ang aking tingin, tahimik ang sala na naiwan akong mag-isa. Umupo ako sa sofa at nagbuntong hininga. Isang araw na lang ang kailangan kong tiisin. Mag-ingat ako sa loob ng 1 linggo. Pangako ko sa sarili ko. Bandang 9 PM, pumasok din ako sa aking silid sa unang palapag. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Sumasakit ang aking tuhod, ngunit mas magulo ang isip ko. Sa buong araw kasama si Hayeon, napakahirap pigilan ang aking sarili. Patuloy kong naisip ang aking manugang. Ang kanyang anyo habang nagluluto na naka-leggings. Ang kanyang anyo habang kumakain sa mesa. Ang kanyang anyo na may basang buhok at hawak ang hairdryer pagkatapos maligo ay umikot sa aking isipan.
Lalo na ang hita niyang nakalantat mula sa maikling shorts ang patuloy na sumasagi sa aking isipan. Gumalaw ako sa kama. Hindi ako makatulog. Masakit din ang tuhod ko at hindi rin komportable ang aking damdamin. Tiningnan ko ang orasan at 11 PM na. Wala akong narinig na tunog mula sa itaas, tila nakatulog na si Hayeon. Patuloy akong nakbago ng posisyon hanggang bandang 11 PM. Nang maramdaman ko ang isang hindi mapigilang pagnanais. Ngunit ang problema ngayon ay nasa itaas si Hayeon. Kailangan kong maging tahimik. Isang beses lang, at bilisan ko. Naalala ko ang lahat ng nakita kong anyo ni Hayeon sa bungaro. Ang anyo niya na nakasuot ngang leggings, nakasuot ngang t-shirt, ang kanyang hita na nakalantat mula sa maikling shorts, at lalong lumilinaw ang imahinasyon. Dahan-dahan, tahimik, pinipigilan ko ang aking pahinga hanggat maari. Ini-imagine ko si Hayeon. Naalala ko ang mukhang aking manugang, ang kanyang ngiti, ang kanyang ngagalaw. Sa isip ko, tinawag ko ang pangalan ng aking manugang. Halos nasarurok na ako, tok, tok. Narinig ko ang katok. Akala ko tumigil ang puso ko, huminto ako at natigilan. Narinig ko ang boses ni Hayeon mula sa labas ng pinto. Nagtanong siya kung tulog na ako. Dali-dali akong sumagot. Bakit? Hinila ko ang kumot at itinaas ang aking pantalon. Nanginginig ang boses ko dahil sa gulat. Sinabi aking manugang na kukuha lang siya ng isa pang tuwalya. Sinabi niya, sabi ninyo nasa banyo sa unang palapag. Sumagot ako. Sandali lang. Sinubukan kong bumangon mula sa kama ngunit nahihirapan akong gumalaw dahil sa sakit ng tuhod ko. Nagtanong si Hayeon kung pwede siyang pumasok na lang. Sinabi niyang baka nahihirapan ako. Sumagot ako, Pagsagot ko, pinagsisihan ko, hindi ko dapat ipakita ang kalagayan ko ngayon. Ngunit huli na ang lahat. Brick! Bumukas ang pinto. Pumasok si Hayeon sa pagitan ng pinto. Nakasuot siya ng maikling pantulog. Sa maliit na ilaw ng moonlight sa kwarto, nakita ang silweta ng aking manugang. At naktama ang aming mamata. Ang mamata ni Hayeon ay napunta sa kama. Nakita siguro niya ang aking pagmamadaling takpan ang aking sariling ng kumot. Ang umbok sa ilalim ng kumot. At pati na rin ang tissue sa basurahan sa tabi ng kama. Pakiramdam ko, agad na naintindihan ng aking manugang ang lahat. Tila tumigil ang oras. Ilang segundo kaya? O ilang minuto? Ganun kami nagtinginan. Namula ang muka ni Hayeon. Nagulat ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi niya maiwasang tumingin. Ako rin. Kasabay ang kahihiyan, may kakaibang tensyon na dumaloy. Bumulong ang manugang ng mahina, nanginginig ang kanyang boses. Sinabi niya lang, tatay. Sinabi ko, sorry, Hayeon, ang tatay, ngunit hindi ko matapos ang aking sinasabi, sobrang nakakahiya kasi. Isang hakbang pa si Hayeon paloob, tahimik niyang isinara ang pinto. At lumapit sa kama. Mahina ang boses ng manugang. Siguro, mag-isa kayong nahirapan, sabi niya. Nakakagulat ang sinabi niya. Hindi ito pagtulik sa o pagkabigla, kundi pag-unawa. Sinabi kong talagang sorry at ang tatay, talagang, ngunit pinutol ako. Sinabi ni Hayeon na ayos lang, at umupo siya sa tabi ng kama. Sa tabi ko mismo, amoy shampoo ang kanyang pantulog. Sinabi ng manugang, 5 taon na kayong nag-iisa, hindi ba? Natural lang na mahirapan kayo. Diretsong nakatingin sa akin ang mamata ni Hayeon. Hindi lang pagtataka ang nasa mamatang iyon. May ibang damdamin na makahalo. At sinabi ng manugang, curious din ako. Nagtanong ako, tungkol saan? Mahina ang boses ng manugang. Mahirap po sigurong mag-isa kayo, sabi niya. Isang nakakagulat na pahayag. Hindi ito paninisi o pagkahiya, kundi pag-unawa. Talaga? Ikinalulungkot ko, sabi ko, ang iyong ama ay. Naputol ang aking sasabihin. Sabi ni Hayeon, ayos lang po. At umupo siya sa tabi ng kama sa tabi ko mismo. Ang amoy ng shampoo mula sa kanyang payama ay nangakit sa akin. Sabi ng manugang, 5 taon na po kayong mag-isa. Natural lang po na mahirapan kayo,
Ang tingin ni Hayon ay diretso sa akin. Hindi lang ito pagkagulat, may ibang damdamin na kasama. At sinabi ngang manugang, nagtataka rin po ako. Nagtanong ako ano? Ibinaba ni Hayon ang kanyang tingin sa kumot. Hindi pa siya kalmado. Bahagyang kinagat ng manugang ang kanyang labi. Nagtataka ako kung ano ang nararamdaman ni tatay, sabi ni Hayon. Tinawag ko ang pangalan ng manugang, Hayon, ako. At sinabi ng manugang, gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Hindi ka panipaniwala ang kanyang sinabi. Ano ang sinabi ng manugang? Nagtanong ako, ano ang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Hayon. Nalulungkot din po ako ngayon. Hindi po interesado ang asawa ko sa akin. 3 buwan na po kaming hindi naglalapit. Isang boses na puno ng kalungkutan at pangangailangan. Sinabi ko, Hayon, pero tayo ay. Pinutoeng manugang ang aking sasabihin. Alam kong manugang at biyenan tayo. Pero, habang ang kamay ni Hayon ay gumapang sa kumot, dahan-dahan at maingat. Nagtataka rin po ako, tatay, sabi ngang manugang. Bahagyang hinilaeng kamay niya ang kumot. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagtanong ako, sigurado ka ba? Tumango si Hayon. Opo. Kung gusto niyo po, tatay, sabi niya na may seryosong tingin. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng aking rason ay nawasak. Ang paknanais-nanay pon sa loob ng 5 taon, ang bawal na damdamin para sa aking manugang, at ang tukso sa sandaling ito, lahat ay sumabog. Hinawakan ko ang kamay ni Hayon, mainit at malambot ang kanyang kamay. Hindi ka ba talaga magsisisi? Tanong ko. Mahinang tumawa ang manugang. Hindi po, tatay, sagot niya. At dahan-dahan niyang inalis ang kumot. Ngayong gabi, tatawid kami sa isang linyang hindi namin dapat tawiran. Kinabukasan, pagising ko, walang tao sa tabi ko. Mukhang gising na si Hayon. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana. Tiningnan ko ang orasan at 8:30 na. Panaginip lang ba ang nangyari kagabi? Hindi. Naalala ko ng malinaw. Ang hawak ni Hayon, ang kanyang malambing na boses, at ang linya na aming tinawid ng makasama, lahat ay totoo. Bumangon ako sa kama at nagbihis. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang pagod kong muha. Ngunit kakaiba, may buhay ito. Dahil kaya sa init ng babay na naramdaman ko pagkatapos ng 5 taon, binuksan ko ang pinto at lumabas, may masarap na amoy sa sala. Tiningnan ko ang kusina at nakita ko si Hayon na naghahanda ng almusal. Naka-jeans at puting t-shirt siya. Ang ganda niyang tingnan mula sa likuran. Nang tawagin ko si Hayon, lumingon siya. Bahagyang namula ang kanyang muka. Mukhang naalala niya ang nangyari kagabi. Nagtanong ang manugang kung nakatulog ako. Ang kanyang boses ay normal, ngunit ang kanyang nga mata ay bahagyang maga. Naisip ko kung umiyak siya kagabi. Ang guilt ay bumalot sa akin. Tahimik akong umupo sa mesa. Umupo rin si Hayon sa tapat ko. Hindi kami makatingin sa isa't isa. Isang awkward na katahimikan ang bumalot. Kinuha ko ang mga kubyertos. Sumubo ako ang kanin ngunit hindi ito bumaba sa aking lalamunan. Nakunwari ring kumakain si Hayon ngunit halos hindi siya kumakain. Pareho kaming awkward at hindi komportable. Kailangan kong basagin ang katahimikan na ito, kaya naglakas loob akong magsalita. Tungkol sa nangyari kagabi sabi ko, huminto si Hayon sa pagkain at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay mukhang balisa. Sumagot ang manugang, opo, tatay. Talaga, ikinalulungkot ko. Sobra akong lumampas, hirap akong humingi ng paumanhin. Umiling si Hayon. Hindi po, sabi niya. Gusto ko rin po, ako po ang unang nag-alok. Sabi ko, pero tayo ay. Ngunit hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Tiningnan ako ng diretso ang manugang. Tatay, nalulungkot po talaga ako, sabi niya. Wala po akong interesa sa bako at nakakabagot po mag-isa sa bahay, lalo na po simula nang huminto ako sa pagiging Pilates instructor, naging mamasa-masa ang mga mata ni Hayon. Ang kanyang boses ay punong katapatan. Sinabi niya na maganda ang unang taon pagkatapos ng kasal.
Magaling daw ang kuya niya sa kanya at madalas silang mag-date. Ngunit nagbago raw ang lahat nang maging matagumpay ang kanyang kumpanya. Late na raw siyang umuwi at lumalabas para magtrabaho kahit weekend. Sinabi rin niya na 3 buwan na silang hindi naglalapit sa kama. Pinunasan ng manugang ang kanyang luha. Alam niyo po ba kung gaano kalungkot at kasakit iyon? Tanong niya. Sinabi niya na 32 na siya ngunit pakiramdam niya ay hindi na siya tinitingnan ng asawa niya bilang isang babae. Pakiramdam niya ay tinitingnan lang siya bilang isang tagapagluto at tagapangalaga ng bahay. Naging mabigat ang aking dibdib. Hindi ko alam na nahihirapan pala ang aking manugang. Ikinagagalak ko. Hayon. Sasabihin ko kay Minjun na. Ngunit kinawayan ako ni Hayon. Hindi po. Huwag po ninyong sabihin. Mas lalong magiging awkward po. Gusto ko lang pong manatili ng ganito, kasama po kayo, tatay, sabi niya. Nagtanong ako, ano? Sinabi ng manugang, ang ganda po talaga kagabi. Sabi niyo po, 5 taon na kayong mag-isa, pero hindi po ganun ang pakiramdam. Sa totoo po, mas mahusay pa po kayo kaysa sa asawa ko, huminto siya. Mas lalong namula ang kanyang muha. Sinabi niya na mas mahusay pa raw ako kaysa sa kanyang asawa, isang nakakagulat na pagtatapat, ang manugang ko, sinasabi sa akin ang ganito. Sinabi ko, Hayon, hindi mo dapat sabihin ang ganyan. Asawa ko si Minjun. Sumagot si Ayeon. Alam ko po. Pero totoo po iyon. Napakagaling niyo po. Tatay. Hindi po kapanipaniwala na 60 na po kayo. Mahiyain na tumawa ang manugang. Sa ngiti niya. Hindi ko napigilan ang ngumiti. Sinabi ngang manugang, magagawa po natin itong sikreto sa loob ng 1 linggo, di ba? Walang makakaalam. Iniunat ni Hayon ang kanyang kamay sa mesa at hinawakan ang aking kamay, mainit ang kanyang kamay. Nagtanong ako, sigurado ka ba? Sumagot ang manugang. Opo, gasto ko po kayo. Tatay, sa sandaling narinig ko iyon. Ang huling bahagi ng aking guilt ay nawala. Gusto rin ng manugang ko? At gusto ko rin. Maari bang magpatuloy ang bawal na relasyong ito kahit 1 linggo lang? Sige. Sa loob ng 1 linggo, magkaroon tayong sarili nating oras, sabi ko. Ngumiti ng maliwanag si Hayon. Napakaganda ng ngiti niya kaya kumabog ang aking puso. Matapos kumain, nahugas ng pinggan si Hayeon. Nakaupo ako sa sofa, at pagkatapos niyang mahugas ng pinggan, lumapit siya sa akin. At natural lang na umupo siya sa tabi ko malapit na malapit. Nagtanong ang manugang kung kumusta ang aking tuhod. Sumagot ako, mas maganda na kaysa kahapon. Sinabi ni Hayon na imasahe niya ako. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking tuhod. Dahan-dahan siyang nagsimulang magmasahe. Malambot ang kanyang hawak ngunit may layunin. Unti-unting gumapang ang kamay ng manugang. Mula sa tuhod patungo sa hita. Mas malapit ito sa ibang kahulugan kaysa sa masahe. Bumulong ang manugang sa aking tainga. Gusto ko po ulit, sabi niya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Naisip ko, umaga pa lang pero. Nagtanong ako, Hayon? Ngayon na. Sumagot ang manugang. Opo, hindi po ako nakatulog kagabi. Panay po ang isip ko. Mas lalong gumapang ang kamay ni Hayon. Nagsimulang mag-react ang aking katawan. Sinabi ko, pero ito ay nasa ibaba. Sumagot ang manugang, ayos lang po. Wala naman po dito. Tinulak ako ni Hayon at inihiga sa sofa. At umakyat siya sa akin. Lumapit ang aming mga mukha. Bumulong ang manugang, tatay, tawag niya. Ikinulong ko ang muka ng manugang sa aking makamay at hinalikan siya. Malambot ang kanyang malabi. Sa sofa sa sala, naramdaman namin ang isa't isa. Hinawakan ng manugang ang aking dibdib at sinabi, ang galing niyo po. Patuloy niyang hinahaplos ang aking makalamnan, nagtataka. Sinabi ko, ikaw din, Hayon, napakaganda mo. Ngumiti ng may kumpiyansa ang manugang. Pilates instruktor po ako, kaya kumpiyansa po ako sa aking katawan, sabi niya. Mas lalong gumanda ang manugang sa sikat ng araw.
makinis na balat, perpektong kurba, isang katawan na hinubok ng ehersisyo. Hindi kailangang magmadali. Mayroon kaming isang linggo. Isang oras ang nakalipas, humihinga kami ng malalim sa sofa sa sala. Basang-basa kami ng pawis, ipinatong ni Hayon ang kanyang ulo sa aking dibdib. Sinabi ng manugang, napakagaling niyo po. Higit isang oras, sabi niya. Sumagot ako, ikaw din, Hayon, napakagaling mo. Nakpakatoto ang manugang. Kakaiba man po ito, pero kapag kasama ko po ang asawa ko, tapos po agad sa loop ang 10 minuto. Kaya po lagi akong nabibitin. Pero kayo po, tatay. Lumabo ang kanyang boses. Sinabi ko, matagal na rin para sa akin. 5 taon na, di ba? Hinaplos ni Hayeon ang aking katawan. Isang hawak na puno ngang pagmamahal. Nagtanong ang manugang, gusto niyo rin po, tatay? Alam ko po, hindi ako makasagot. Dahil totoo iyon, hayaan natin ang oras at pag-isipan natin. Kung mabilis tayong magdedesisyon, baka magsisi tayo. Sabi ko, sumagot si Hayon, sige po. Pero hindi po magbabago ang damdamin ko. Sinabi niya ng matigas. Nang hapong iyon, nagkaroon ulit kami ng relasyon. Sa pagkakataong ito, sa kwarto. Mas komportable ang kama kaysa sa sofa, mas naging agresibo si Hayon. Gabi na. Nahanda ng hapunan si Hayon. Pagkatapos niyang maligo, nakasuot siya ng isang komportableng damit. Ang hitsura niya habang nagluluto sa kusina ay parang isang asawa. Nagtanong ang manugang, ano po ang gagawin ko ngayon? Sumagot ako, kahit ano, lahat ng luto mo masarap. Nagsimulang magluto ng pamilyar si Hayon. Umupo ako sa mesa at pinanut siya. Napakapayapa ngang tanawin. Parang mag-asawa kami. Nag-usap kami habang kumakain ng hapunan. Hindi na ito awkward. Sa halip, komportable na. Nagtanong ang manugang, kailan po kayo nagsimulang makaroon ng interes sa akin? Sumagot ako, mula po noong una tayong makita. Tumawa siya yun at sinabi, nung una ko po kayong nakita sa kasal, nagulat po ako na ang bata niyo pa. Sabi niyo po, Igit 60 na kayo, pero mukha po kayong 50 sekondo. Sinabi ngang manugang, tuwing piyesta opisyal po, nakikita ko po kayo at mas lalong nagiging kaakit-akit po kayo. Pati po ang katawan niyo na hinubok ng ehersisyo at ang paraan niyo po magsalita. Kumabog ang aking dibdib sa pagtatapat ngang manugang. Sinabi ko rin na toto, patuloy akong naakit kay Hayeon. Sumagot ang manugang, alam ko po. Mas matagal niyo po akong tinititigan. Nang sabihin kong, nahuli ako, tumawa si Hayon. Opo. Pero hindi po ako nagalit. Sa halip, masaya po ako. Hindi po ako tinititigan ng asawa ko. Pero kayo po, patuloy niyo po akong tinititigan. Hinawakan ni Hayon ang aking kamay. Tatay, makaroon po tayo ng masayang linggo, sabi niya. Sumagot ako, sige. Makaroon tayo nga masayang linggo. Nang gabing iyon, nakasama rin kami, bumaba si Hayon sa aking kwarto. Isang gabi nakasama ang manugang. 5 taon na nang huling matulog ako kasama ang isang babae. Mainit at masaya. Bagaman isang bawal na relasyon, masaya ako sa sandaling ito. Ang sikat ng buwan ay pumasok sa bintana. Sinasalamin nito ang muka ni Hayon. Napakaganda ang hitsura niya habang payapa siyang natutulog. Hinalikan ko ang nueng manugang. Isang linggo lang, tapos napagkatapos ng isang linggo, pangako ko sa sarili ko, ngunit sa isang bahagi ng aking puso, alam kong hindi matatapos ang relasyong ito sa isang linggo. 3 araw na. Nahanda si Hayong ng simpleng toast, scrambled eggs, at salad. Sinabi ng manugang, 3 araw na po ngayon, sabi niya. Sumagot ako, opo, tama. Nabilang si Hayon gamit ang kanyang mga daliri at sinabi, tumawa ng may pagtataka si Hayon. Grabe po, 60 na po kayo. Sabi niya, hindi rin ako makapaniwala. Siguro sumabok lang ang lahat pagkatapos ng 5 taon na mag-isa. Ikaw din, napakagaling mo. Hindi ka man lang mukhang pagod, sabi ko. Sumagot ang manugang, bata pa po ako.
32 years old po ako. Sabi ko, pero karaniwan, nahihirapan pa rin. Sinabi ni Hayon ng may pagmamalaki, Pilates instructor po ako, maganda po ang aking stamina, napakagaling na manugang. Pagkatapos kumain, umupo kami sa sofa sa sala. Binuksan namin ang TV ngunit hindi kami makapag-concentrate. Umupo si Hayon sa tabi ko, napakalapit. Naka-short siya, at ang kanyang hita ay dumampi sa aking binti. Nagtanong ang manugang, medyo gumaling na po ba ang tuhod niyo? Sumagot ako, o, halos gumaling na. Sinabi ni Hayon ng mapaglaro, buti naman. Pero kailangan ko pa rin pong manatili hanggang sa tuluyan po kayong gumaling. Sabi ko, 1 linggo ang pinakasunduan natin. Nagtanong ang manugang, paano po kung hindi pa po kayo gumaling pagkatapos ng 1 linggo? Sumagot ako, kung ganon, kailangan mo pang manatili. Tumawa ang manugang, talaga po? Kung ganon, makukunwari po akong hindi pa gumagaling. Napakaganda ang tawa niya kaya napangiti rin ako. Nagtanong ako, Hayon, hindi ba nakokontak si Minjun? Sumagot ang manugang, minsan po, nagte-text siya, nagtatanong kung kumusta. Nagtanong ako kung ano ang sagot niya. Sinabi ni Hayon na sinasabi raw niyang ayos lang at inaalagaan niya raw ako, tatay. Ngumiti ng mapait ang manugang. Pero hindi po siya tumatawag. Nagte-text lang po. Siguro po busy siya, sabi niya. Ikinagagalak ko, ang anak ko ay napapabayaan ka, sabi ko. Sumagot si Hayon, ayos lang po. Kayo na po ang nandiyan ngayon. Tatay. Niyakap ng mahigpit ng manugang ang aking braso, dumampi ang kanyang dibdib sa aking braso, malambot ang pakiramdam. Masayang sinabi ng manugang, ngayon, sa isang espesyal na lugar po tayo mag-ano. Nagtanong ako, espesyal na lugar. Sumagot si Hayon, yung basement po, di ba? Yung wine cellar. Napakatalino ideya niya. Hinawakan ko ang kamay ng manugang at bumaba kami sa basement. Maingat kaming bumaba sa hagdan at narating ang wine cellar. Isang lugar na pinananatili sa malamig na temperatura. Ang mapadar ay punong wine racks, at sa gitna ay may maliit na mesa at upuan. Ang malumanay na ilaw ay nagbigay ng ambience. Namangha si Hayeon habang tumitingin sa paligid. Wow! Ang ganda dito. Ang dami niyo pong wine. Sabi niya. Hobby ko lang iyan. Kung may gusto kang inumin, bubuksan ko, sabi ko, mamaya na po tayo uminom, ngayon po, lumabo ang kanyang boses. Ipinatong ni Hayeon ang kanyang nga braso sa aking lip, at hinalikan niya ako. Sa malamig na hangin ng wine cellar, uminit ang aming temperatura, pinaupo ko si Hayeon sa mesa. Napaka-kaakit-akit no manugang na nakaupo, nakasandal sa wine rack. Ang malamig na hangin ay nagbigay sa akin ng goosebumps ngunit hindi mahalaga. Sinabi ng manugang, ang ganda po dito, sabi niya. Nagtanong ako, hindi ka ba nilalamig? Sumagot si Hayeon, hindi po. Mas nakaka-excite po ito. Nanginginig ang nabote ang alak at ang malamig na hangin ay nahalo sa mainit na hininga. Pagkatapos ng 1 oras, nakaupo kami sa sahig ng wine cellar, humihinga ng malalim. Kinuha ni Hayeon ang isang boteng alak. Nagtanong ang manugang, maari po ba itong inumin? Sumagot ako, o, bubuksan ko. Isang lumang red wine iyon, binuhusan ko sa baso at ibinigay sa kanya. Sumipsip si Hayeon at negumiti. Masarap. Mas espesyal po ang pag-inom na ganito, sabi niya. Ipinatong ng manugang ang kanyang ulo sa aking balikat. Naramdaman ko ang kanyang mainit na katawan. Sinabi ni Hayeon, kailangan po ba talaga nating magiwalay pagkatapos ng 1 linggo? Tanong niya. Sumagot ako, o, kailangan natin, pinangako natin. Bumulong ang manugang, ayoko po. Gusto ko po na manatili pa rin kayo, tatay. Sinabi ko, Hayeon, hindi mo dapat gawin iyan. Asawa ka ni Minjun. Sumagot ang manugang, alam ko po, pero paano po ako babalik sa dati? Nanginginig ang boses ni Hayeon. Sinabi ko, kailangan nating bumalik sa ating mga pwesto. Nagtanong ang manugang,
Madali po ba para sa inyo? Sumagot ako ng tapat. Hindi. Mahihirapan din ako, sabi ko. Hindi ko na maisip ang isang buhay ng walang hayon. Nagtanong ang manugang, kung ganon, ano po ang gagawin natin? Sinabi ko, kumpletuhin muna natin ang isang linggo. At pagkatapos, isipin natin. Mahinang sumagot si Hayon, opo, matagal kaming tahimik na uminom ng alak. Ikaapat na gabi na, biglang tumawag si Minjun. Sinagot ko ang telepono. Nagtanong si Minjun, hello, kumusta po kayo? Sumagot ako, oh, mas maganda na. Mayos akong inaalagaan ni Hayeon. Sa tabi ko, nakita ko si Hayeon na may balisang ekspresyon. Isang mapanuksong tingin ang ibinigay ko sa aking manugang. Tila ba sinasabing, ayos lang. Salamat naman, Mang Ben. Sabi ni Marco, pupunta ako bukas ang gabi. Kinabahan ako. Bakit bukas? Tanong ko. Nabanggit ko na kay Pia na isang linggo na siyang dito, sagot ni Marco. Ah, pero sumasakit pa rin ang tuhod ko, sabi ko. Masakit po ba? Gusto niyo bang paalisin na si Pia? Tanong niya. Hindi. Ayos lang. Halika na bukas. Sagot ko. Wala na akong maisip na palusot. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Pia. Sige po. Pupunta ako bukas ng nga alas 6 ng gabi. Sabay na tayong mahapunan, sabi ni Marco. Sige, sagot ko. Pinatay ko ang tawag. Tumingin sa akin si Pia, basa ang kanyang nga mata. Pupunta na ba si Kuya bukas? Tanong niya. Oh, sagot ko. Tapos na ba ang lahat? Tanong niya. Pia, sabi ko. Tinawag ang kanyang pangalan. Yumakap siya sa akin. Kinakabahan ako. Ayoko pa. Gusto ko pa sanang manatili rito, sabi niya. Alam ko, ako rin. Pero wala tayong magagawa, sabi ko. Ngayon na ang huling gabi natin, sabi ni Pia. Oo nga, sagot ko. Yumakap kami sa isa't isa ng matagal. Hindi na kailangan ang salita. Alam namin ang nararamdaman ng isa't isa. Gusto kong makasama ka buong gabi, ayoko matulog, sabi ni Pia. Oo sige, sagot ko. Naging espesyal ang gabing iyon. Mga alas 3 madaling araw, sabi ni Pia, mahal kita. Magkatabi kami sa kama. Sa unang pagkakataon, sinabi ko rin ang, mahal din kita, Pia. Naging totoo ang aking nararamdaman kahit nalabag ito sa batas ng lipunan. Tapos na ba talaga bukas? Tanong ni Pia. Hindi ko namalayan, nasabi ko ang, ayoko. Po? Tanong niya. Hindi ito ang katapusan. Hindi ko ito matatapos, sabi ko. Tatay. Tanong ni Pia. Pwede kang bumalik sa susunod na business trip ni Marco, sabi ko. Talaga po? Magkikita pa tayo ulit? Tanong ni Pia. Oh, magkita tayo lagi, sagot ko. Sumigla ang muka ni Pia. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat po. Mahal kita. Sabi ni Pia. Sumikat ang araw. Ito na ang huling araw. Nahanda si Pia ang almusal. Mas masarap kaysa dati. Kain po kayo ng mabuti. Hindi ko po kayo mapahahanda kapag nandito na si Kuya, sabi ni Pia. Salamat, Pia. Sabi ko. Mas ako po ang nagpapasalamat. Masaya po ako sa isang linggong ito, sabi ni Pia. Ako rin, sagot ko. 3 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Pia. Napakasakit niyang 3 araw na iyon. Ang bahay ay napakatahimik, at hindi ko makaya ang mag-isa. Gabi-gabi, naisip ko si Pia bago ako matulog, at pagising ko sa umaga, pakiramdam ko ay walang saysay ang lahat dahil walang siya sa tabi ko. Araw-araw, nagte-text kami ni Pia. Pagkagising ko sa umaga, may text na. Mayos po ba ang tulog niyo? At sasagutin ko naman, oh, ikaw. Buong araw, nakikipag-ugnayan kami sa isa't isa. Nakakain na po ba kayo? Ano po ang kinain niyo? Namimiss ko na po kayo. Makita tayo sa panaginip ko mamaya. Tuwing binabasa ko ang nga text ni Pia, bumibilis ang tibok ng puso ko. Nag-reply din ako. Namimiss din kita. Sana Friday na. Inisip kita gabi-gabi. Mahal kita, Pia.
Ang isinulat ko. Alam kong hindi normal ang pagpapalitan ng ganitong mensahe sa manugang. Ngunit hindi ko ito mapigilan. Lunes ng gabi. Tumawag si Pia. Tinawag niya ang pangalan ko. Bakit? Tanong ko. Tinanong ni Pia kung pwede ba talaga siyang pumunta bukas. Oo, hinihintay kita, sagot ko. Sabi ni Pia, umalis daw si Marco para sa business trip niya at hanggang Miyerkules pa siya sa Cebu. Kung gayon, pwede kang manatili hanggang Miyerkules, sabi ko. Opo, mananatili po ako ng 2 araw, sagot ni Pia. Nanginginig ang boses ni Pia. Ako rin, anong oras ka darating? Tanong ko. Sabi ni Pia, pupunta daw siya bukas ng umaga, mga alas 10. Sige, hihintayin kita, sagot ko. Sabi ni Pia, namimiss niya raw ako, Totu. Ako rin, halos mabaliw na ako, sagot ko. Nang matapos ang tawag, bumilis ang tibok ng puso ko. Makikita ko na ulit si Pia bukas, at sa lupang nga 2 araw. Hindi ako makatulog, dahil sa excitement. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame, iniimaginen ang bukas. Ang pagpasok ni Pia sa pintuan, ang pagyakap niya sa akin, ang pagsasama namin sa kama, lahat ay inaasahan ko. Kinabukasan, maga akong gumising, naligo ako at nag-ahit ng maayos. Nag-ingat din ako sa pagpili gamit. Pinili ko ang isang casual na t-shirt at cotton pants na alam kong magugustuhan ni Pia. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang lalaki na hindi mukhang 60 anyos kundi parang nasa kalagitnaan ng 50s. Salamat sa pag-ehersisyo, mayos ang aking balat, at kaunti lang ang aking kulay abong buhok. Nangako ako sa aking sarili na mas magiging mabuti ako ngayon. Nilinis ko rin ang bahay. Pinalitan kong bagong kumot ang kama, nilinis ang banyo, at inayos ang sala. Nahanda ako na parang ikakasal. Mangga 9:50 angin, tumunok ang doorbell, mas maga kaysa sa inaasahan. Binuksan ko ang pinto. Bumungat si Pia. May dala lang siyang maliit na bag. At nang hindi pa niya natatanggal ang kanyang sapatos, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang mainit niyang yakap, ang banayat niyang amoy. Lahat ng aking namimiss ay bumalik. Namiss kita, sobra-sobra, sabi ni Pia. Ako rin. Halos mabaliw na ako, sagot ko. Matagal kaming nagyakapan, hindi na kailangan ang salita. Narinig namin ang tibok ng puso ng isa't isa. Tinaas ni Pia ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Basa ang kanyang mata. Halikan mo ako, bulong ni Pia. Hinalikan ko siya. Isang malalim at madamdaming halik. Sumabog ang pagnanasa na pinigilan ko sa loob ng 3 araw. Aktibong sinagot ni Pia ang aking halik. Mula sa pintuan patungo sa sala, mula sa sala patungo sa kwarto, sabi ni Pia na sobra niya akong namimiss. Ako rin, Pia, sagot ko. Nakita kami ulit pagkatapos ng 4 na araw, ngunit pakiramdam ko ay naghintay ako ng 1 taon, lumipas ang 1 oras. Humihinga kami ng malalim habang makatabi sa kama. Ibinaba ni Pia ang kanyang mukha sa aking dibdib. Sabi niya, parang 1 taon daw ang 3 araw. Ako rin, sagot ko. Sabi ni Pia, iniisip niya raw ako kahit kasama niya si Kuya. Wala bang sinasabi si Marco? Tanong ko. Sabi ni Pia, nang mag-empake daw siya para sa business trip ni Marco, sinabi daw sa kanya ni Marco na bisitahin daw ako. Namimiss ko raw siguro siya, at sabi ni Marco na pumunta daw siya ng ilang araw. Nakakatawa. Parang sinadya mismo ngang anak ko na ipadala ang kanyang asawa sa akin. Humihingi ako ngang paumanhin, Marco, sabi ko. Sabi ni Pia, hindi raw siya humihingi ngang paumanhin. Itinaas ni Pia ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Sabi niya, pinabayaan daw siya ni Marco at hindi siya tinuring na babae. Ngunit ako daw ay tinuring siyang babae at minahal. Sabi ni Pia, hindi na raw niya kayang mabuhay nang wala ako. Nadamang ko ang puso ko sa pagtatapat ni Pia. Pareho kami ngang nararamdaman. Ako rin. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka? Sabi ko. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Dapat tayong magpatuloy na magkita na kanito, sabi ni Pia. Oh, dapat. Bumalik ka tuwing alas si Marco para sa business trip niya, sagot ko.
Sabi ni Pia na pupunta raw siya. Lunchtime na. Binuksan ni Pia ang refrigerator. Sabi niya, wala raw akong binili, walang sangkap. Dahil nag-iisa lang ako, tinatamad ako, sagot ko. Hindi pwede. Kailangan mong kumain ng mabuti. Ako na ang mamimili, sabi ni Pia. Nagbihis si Pia at pumunta sa tindahan. Pagkaraan ng nga 30 minuto, bumalik siya na may dalang malaking bag. Sabi ni Pia, marami raw siyang binili at magluluto siya ngang masarap na pagkain sa loob ng 2 araw. Salamat Pia, sabi ko. Nahanda si Pia ngang halian sa kusina. Gumawa siya ngang kimchi jjigae at inihaw na isda. Ang bango talaga. Makasama kaming kumain sa mesa. Napakasarap ngang pakain. Dahil kay Pia, nagbago ang lahat. Hindi po ba kayo kumakain ng maayos kapag wala ako? Tanong ni Pia. Nagpapadeliver lang ako ngang pakain, sagot ko, hindi pwede. Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan, sabi ni Pia. Nag-alala si Pia. Para siyang asawa. Sabi ni Pia, madalas daw siyang pupunta at mag-iwan ngang lutong ulam. Salamat, sagot ko. Sabi ni Pia, natural lang daw iyon dahil ako raw ang kanyang lalaki. Naramdaman ko ang init sa aking puso sa mga salitang iyon. Hapon nanut kami ngang TV sa sala. Nakahiga si Pia sa aking kandungan. Hinaplos ko ang kanyang buhok, at ngumiti siya na nagsasabing masarap ang pakiramdam. Parang mag-asawa tayo kapag ganito, sabi ni Pia. Oh, sagot ko. Sabi ni Pia, komportable raw siya. Sabi niya, palaging busy raw si Kuya kaya wala silang panahon na magkasama nga nito. Baka masyado lang trabaho si Marco, sabi ko. Tama po. Kahit weekend, nagtatrabaho siya, at kahit nasa bahay, hawak niya pa rin ang laptop niya. Wala siyang pakialam sa akin, sabi ni Pia. Malungkot ang boses ni Pia. Pia, mahal ka pa rin ni Marco, sabi ko. Talaga po? Kung mahal niya ako, bakit niya ako pinababayaan ng ganito? Tanong niya. Busy lang siguro? Sagot ko. Tinanong ni Pia kung hindi ba ako busy. Retired na ako, sagot ko. Sabi ni Pia, mas maganda raw ako dahil binibigyan ko raw siya ng atensyon. Umupo si Pia at tumingin sa akin. Sabi ni Pia, masaya raw siya, at dito raw siya pinakamasaya. Ako rin, sagot ko. Kung gayon, hindi ba ako pwedeng manatili dito? Tanong ni Pia. Ano? Tanong ko. Sabi ni Pia, gusto raw niyang mag-divorce kay Kuya at mamuhay kasama ako. Nakakagulat ang makasalitang iyon. Pia, hindi mo dapat sabihin iyon, sabi ko. Bakit? Totoo ang nararamdaman ko, sabi niya. Asawa ko si Marco, at ako ang tatay niya. Sabi ko. Ano ang mahalaga doon? Gusto kita? Tatay? Sabi ni Pia. Gusto kita? Pero hindi tayo pwedeng mag-divorce at mamuhay ng magkasama. Sabi ko. Bakit? Tanong ni Pia. Hindi ito tatanggapin ng mundo? Ang isang biyenan at manugang na magkasama? Sabi ko. Kung gayon, pwede tayong mamuhay sa ibang lugar, kung saan walang nakakaalam, sabi ni Pia. Seryosong sabi ni Pia, parang pinag-isipan niya talaga ito. Pia, kumalma ka. Nalulunod lang tayo sa ating damdamin, sabi ko. Hindi, totoo ang nararamdaman ko, sabi niya. Mag-isip muna tayo. Hindi tayo dapat magdesisyon ng madalian, sabi ko. Sige po, mahinang sagot ni Pia. Nalungkot si Pia. Niyakap ko siya. Masaya naman tayo na magkita ganito, sabi ko. Pero gusto kong makita ka araw-araw, sabi ni Pia. Ako rin. Pero kailangan nating tiisin, sagot ko. Tahimik na lumipas ang gabing iyon. Nahanda si Pia ng masarap na hapunan at nag-inom kami ng alak. Maganda ang ambiyanse, ngunit may kakaibang tensyon dahil sa pinag-usapan namin kanina, gabi na. Pumasok kami sa kwarto at humiga sa kama. Niyakap ako ni Pia. Mahal kita, sabi ni Pia. Mahal din kita, sagot ko. Nag-ibigan kami ng dahan-dahan at malalim sa gabing iyon, para bang pinapatunayan namin ang isa't isa. Umagos ang luha sa mata ni Pia. Bakit ka umiyak?
Tanong ko. Dahil masaya ako. Napakasaya ko kapag kasama kita, tatay, sabi ni Pia. Masaya rin ako, sabi ko. Huwag mo akong bibitawan kailanman, sabi ni Pia. Hindi, kailanman, sagot ko. Kinabukasan. Ito na ang huling araw. Ngayong gabi, kailangan nang umalis ni Pia. Ano po ang gusto niyong gawin ngayon? Tanong ni Pia. Gusto ko lang na makasama ka, sagot ko. Buong araw kaming nasa bahay. Nanood kami ng pelikula sa sala, nagluto ng magkasama, at naglakad-lakad sa hardin. Isang ordinaryong araw, ngunit masaya. Mga alas 4 ng hapon, nagsimulang mag-empake si Pia. Malapit na ang oras ngang pag-alis. Sabi ni Pia, pupunta raw siya ulit sa Biyernes. Biyernes? Tanong ko. Opo. Aalis ulit si Kuya para sa business trip niya. Pupunta po ako nun, sabi ni Pia. At sabi niya, napag-isipan na raw niya. Ano? Tanong ko. Sabi ni Pia, tungkol daw sa divorce. Seryosong sabi ni Pia. Tinanong ko kung iniisip pa rin niya iyon. Opo, seryoso po ako. Gusto ko po talagang mag-divorce kay Kuya at mamuhay kasama kayo, sabi ni Pia. Pia, tinawag ko ang kanyang pangalan. Hindi ako makasagot. Dahil totoo iyon, isipin muna natin. Huwag nating madalian ang pagdesisyon, baka magsisi tayo, sabi ko, sige po. Pero hindi magbabago ang isip ko, matatak na sabi ni Pia. Alas 6 ng gabi, umalis si Pia. Huling yakap sa pintuan, makita tayo sa Biyernes, sabi ni Pia. Oh, mag-ingat ka, sabi ko. Mahal kita, sabi ni Pia. Ako rin, sagot ko. Umalis ang kotse at naiwan akong mag-isa. Walang tao ulit sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo iba. Dahil makikita ko na ulit siya sa Biyernes, umupo ako sa kama at tiningnan ang aking cellphone. May text mula kay Pia. Malapit na raw siya. Namimiss na raw niya ako. Paano raw niya hihintayin ang Biyernes? Nag-reply ako. Namimiss din kita. Darating din ang Biyernes. Mahal kita. At nag-isip ako, hanggang saan kaya ang relasyon namin? Totoo kaya ang pag-usap ni Pia tungkol sa divorce? O masalita lang iyon na bunga ng damdamin? Isang bagay ang sigurado. Addicted na ako sa aking manugang, at hindi ko ito kayang takasan. Lumubog ang araw sa labas ng bintana. Maganda ang paglubog ng araw, ngunit tila may masamang pahiwatig, para bang isang pahiwatig ng aming kinabukasan. Ngunit hindi ko ito mapigilan. Nalampasan ko na ang linya at hindi na ako makakabalik. Naghihintay sa Biyernes nang ganggarap na muling makasama si Pia, lalo akong lumalalim sa mapangganib na pag-ibig na ito. Isang 60 taong gulang na lalaki at isang 32 taong gulang na babae, isang biyenan at manugang. Ang ipinagbabawal na pag-ibig ay nagpapatuloy, at tila magpapatuloy pa. Walang nakakaalam kung saan ito magtatapos. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na kami makakabuhay nang wala ang isa't isa. At ang pag-ibig na ito ay magdudulot ng malaking kapinsalaan balang araw. Ngunit sa sandaling ito, ayoko munang isipin ang nga bagay na iyon, gusto ko lang maghintay sa Biyernes, ang araw na muli kong makakasama si Pia.